Ginoo because of what He has done to us. Nagtuo ko nga God is good all the time. And we have different circumstances. Dahil ikaw nga kaagi karon sa manaha. We do believe, but God is still good sa atong kinabuhi. Muna nga we are here to worship Him in spirit and in truth. Nakahiusap ka sa pagsimba sa Ginoo. Sa spirito sa kamaturan, tungkol kay ita na mga pagsimbaw sa mga pagpasidulog, iyahan lamang kung siya ang tako sa kanang mga pag-awit na to. Now this morning, we'll talk about dealing with division. That is our topic this morning. Kanya, sakot niya po siya sa ato ang kinatibukan nga pagtuon hitungod sa unity. That's why ako na lang siyang gisumpayan ang akong title, Unity in Christ Alone. No? But we will now focus about what the church look like sa panahon ni Pablo dito sa Corinto. O makita na to later on nga adunay problema ang iglesia, and gani dili kani siya bago para nato, because we all know nga nakadungog na punta sa kadugay na to dinhi sa simbahan, nakadungog na punta sa ingani nga problema. So division nagpasabot nga nagkalahi-lahi sila na ay party. Pinaka-worst job is ang usa ka iglesia is nabahin, naduha. Instead nga, usaray Christian Gospel Church, nagbilaran, naduha, daan po sa lampas, sample na siya sa mga worst scenario sa pagkabahin-bahin. Now, this morning, let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 1, verses 10 through 13. Iyon ang puno sa Ginoo. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. For it has been reported to me by Chloe's people that there is quarreling among you. What I mean is that each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Salamat kay Ginoo sa imong pag-abot dinhi kanamo aron makahios sa kami sa pagsimba kanimo, paghatag ng mga labiton, because we believe that all praises is due to you alone. Salamat kay Ginoo ka makapadayon ni pagsalig kanimo, pagtuon sa imong pulong, that you will enlighten our hearts and our minds, so that every principle nga among pagatunan karon mo tuhog ni sa among kinabuhi, ug mao ni ang giyan namo, magbantay ka namo. Ya dili kami makabahin-bahin, dili kami makalaylay ng hunahuna, kung dili maghiusa kami. Pinaagi ni Ginoong Hesus nga among Ginoo maliluwas. Busa Ginoo among isalina kanimo tanang pagtuon karon. Pinaagi sa ngalan sa among Ginoo. Amen. Amen. Now, we all know, before we will tackle this subject, we all know the book of Corinthians is, the church of Corinthians is a problematic church. No? Historically, usa ni sa tako kayo nga iglesia nga ginadil ni Paul tungod sa nakalalahi o problema. And to name a few, usa sa problema sa una, is kini atong gisigutan karon. Adunay pagkabahin-bahin sa ilahang mga gisunod ng mga leaders.
Ikaduha nga, makita na to nga problema sa iglesia is pagkabahin-bahin po sa naghingapin ng mga gasa. You know, gifted kayo ang Church of Corinthians. But they misled. Wa sila magiyahi pag-ayo sa paraasa o paraunsa ang gasa nga nadawat nila. O ang nahita po is adunay comparison, adunay palaguanay mahitungod sa ilahang gasa. So that's primarily the problem of the Corinthian church at that time, no? Because we do believe that every Christian has a gift. Ato nang diskutan sa mga past na to nga pagtuon. Nga ang gasa, ang intention sa gasa nga nung gihatag ang tao gasa sa Ginoo is to serve one another. Again, gitagaan tao gasa sa Ginoo not for ourselves but to serve one another in the church. To edify one another in the church. That's the primary reason why God gave us gifts. And therefore, because the Corinthian church was misled about their gift, manang wala sila magiyahi, manang anay tabo, dahil nagpinalabuan na sila hangasa. And makita na ito na sa later writing ni Paul sa Corinthians. If you look at verse 11, chapter 12, chapter 13, verse chapter 14, makita na ito na. And even sa Corinthian church po, pahabol, na problema na makita na ito na is about their Lord's Supper. Di ba? That is why Paul, bisan at mga pastor karon mo ni ang kanunay ginabasa 1 Corinthians chapter 11 because anha gitakto ni Paul unsay angay nga buhaton nato when it comes to Lord's Supper. Why? Because that is one of the problem nga makita nato sa iglesia sa Corinto. And here comes our passage nagtuon mahitungod sa Corinto. That is why our message this morning is all about dealing with division. And that is number one problem of the Corinthian church. Siguro, nakita na ko is the purpose nga nung i-appeal ni sa atong topic tungod kay it's not new to us, dili bago sa ato ang nagha mga iglesia nga nagkabungkag, no? Nagkabungkag in the sense tungod kay usa na ang akong problema jud is doctrinal problem. Nailahi og kanang panabot ang mga tao, ang mga magtotoo when it comes to their doctrine. No? The pastor, especially the church, nga dugay na, kunya ang una nga mga member, mo nila nakunan mahitungod na ng doktrina, kunya here comes the new pastor, kunya nag-introduce og new doctrine nga para nila mura maglahi sa una, dili nila ma-accept ang doktrina. That is why that causes division. So, muna yung una nga nakita na ko na problema sa church, which is very important nga ang iglesia na to kinahanglan makahiusa ta when it comes to teaching or sound doctrine. No? Because that is the foundation. That is the foundation of our salvation. That is the foundation of our discipleship. That is the foundation of our Christian lifestyle. It is very important nga we have the same mind when it comes to doctrine. Now, sa passage na ito karon is the doctrine is not a problem, but the leaders. There were divisions, they were divided because nag-create ang iglesia of faction nga ang uban nag-follow ni Paul, ang uban nag-follow ni Apollos, ang uban nag-follow ni Cephas, and ang uban nag-follow ni Christ. So that's the main problem nga atong tan-awon karon mahitungod sa leaders sa church. Unsay trabaho sa leaders, then what is our attitude toward our leaders? Aron nga dili mabot sa panahon nga moingon ta kay tulo ra patak pastor dinhi. Ato ra pastorayan.
ato na po Pastor Bong. Ato na po Pastor Leo kay lahi-lahi mga rason. Kanya, makita na to nga some churches, that's a problem when it comes to preaching. Nga, ngayon, ang uban nga, si Pastor Leo man, isa ko simba, kailangan man. Si Pastor Bong, simba ko kay nindot kayo tumali. So, usahay no, makita na to nga, usahay, small reason, but that will impact the church. And especially you, as Christian, may impact na naman. Ako nag-impact din mo naman. Makahinder na sa imong spiritual growth. Now, ato sa tasa introduction, the church in Corinth is rich in gifts but poor in unity. Makita na ito na chapter 1, verses 4 through 9. Ako na lang basahon, nadali sa verse 7. Read so that. So that ye may come in behind in no gift, waiting for the Lord, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So makita na ito in verse 8, sa maong passage, sa King James man yung Bible, mabasa ko sa laing version sa ESV, who will sustain you to the end, verse 7, so that you are not lacking in any gift as you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ. So makita na to, and again, that's one of the problems naman, because the Corinthian church are rich in gifts, spiritual gifts. Nagpasabot ba nga, ang matag-usa sa iglesia sa Corinto, nakibaw sila sila mga basa. They discern their own selves what their gifts o gigamit na nila diha sa church. But sadly, they were poor in unity. No? Again, tungkol kay ang gasa nga na nila, gigamit nila palabunay ang ilang mga gasa. They think nga mas labaw sila sa uban nga naman. I am a preacher. I am a healer. I am a miracle worker. Kaya ang uban, siguro, tagsilhig ra, tagserve ra, muna nga, dito nga, mas labaw ko ang mga pamana. Anyway, that's one of the problem na makita nato sa Corinthian church. They were rich in gifts but poor in unity. And this unity rooted in misplaced allegiance to human leaders. Mali makita nato atong gibasa diha sa verse 10, 11, 12, and 13. Nga uban, I follow Paul, I follow Apollos, I follow Cephas or Peter, and I follow Christ. So, na-misplace ang ilang allegiance. No? Ngadto na sa mga human leaders. And Paul writes, addressing visible division that threaten gospel integrity. Makita ang ilang pagka-divided. Ang uban, ang problema sa church nowadays is ang harap na kibaw nga problema nga nakalaylay sila kay wala, nabuak na. Pero sa panahon ni Paul, klaro kaayo na ano na siya division. No? And the family of Chloe's family, wala ang concern kayo, wala ang isulti ni Paul nga, Paul, tabang isa ni. Ano man, kay nagkalaylahin na nagkatiguag niya, laylahin na ang ginapigan ng mga tao din sa Corinto. So, muna ang ato ang context sa problema nga nakita na to sa Corinto. That is why, again, ang atong topic is dealing with unity and dealing with division, and unity in Christ alone. Verse 10. First point na makita natin na is the call to unity in Christ. Ingon ang puno sa Ginoo, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ. So, si Paul, tungod kay giadresan niya ang problema sa church, that's why he wrote to the Corinthians, ingon siya, I appeal to you, brothers. Naghangyo ko ninyo mga igsoon. Diba mamala? Appeal. Naghangyo ko ninyo. Please, mga igsoon, in what way
Paul appeal, ingon siya, I appeal to you brothers by the name of our Lord Jesus Christ. So Paul is not appealing his brethren by his name, tungod kay ako ang founder sa church, or by the name of the leaders, but ingon siya, by the name of our Lord Jesus Christ. And what's his appeal, ingon siya? That all of you agree. All of you agree. Na kung sabot-pasabot anang word agree, meaning it's literally the same, pareha sila og isulti, pareha sila og buhaton. That's the word agree there sa original context. Nga magkahiusa sila sa ilang panguna-una, magkahiusa sila sa ilang pagpanulti, magkahiusa sila sa ilang gibuhat. Paul urges believers to agree and be united in the same mind and judgment. Again, sa asa gabasi si Paul sa paghangyo, not because of his gibuhat, not because he is the founder of the Corinthian church, no? But Paul appealed to his brethren in the name of our Lord Jesus Christ. Meaning, ang makita na ito danhang emphasis is that true unity is grounded in Christ's Lordship and truth. Again, atong sabton that ang tinuod nga pagkahinusa, ang foundation na is through our Lord Jesus Christ, His Lordship to us. Meaning, sabton sa iglesia nga ang tinuod nagpupot sa iglesia si Kristo. That Christ is the head of the church. Not your pastor, not your leaders, not your elders, not your bishop, o sa panalihan nga term nga gamiton sa church nowadays. Yan naman, this is very important. Paul's appealing in the name of our Lord Jesus Christ. No? Sabto na ito na nga ang head sa iglesia, ang tag-iya sa iglesia, dili si pastor. Tungod kay si pastor, mo ay nagsugod. Karami itong uban, makadulog ta, makakita ka sa problema sa upang church. Nga naman, mahawa ang member kay dihawa si pastor. Misunod ang member ni pastor. Nga naman, dito, that si pastor mo ay tag-iya. Si pastor mo ay naghimo sa church. Si pastor mo ay nag-ugmat sa church, no? True unity is grounded in Christ's Lordship. Christ is the head of the church. He is the Lord over the church. And the truth of the gospel. Manang importante kaayo nga magkahinusa ang iglesia, not just in their way of thinking, especially dihapon sa kamatuoran sa gospel. Manang kinahanglan magkahinusa ka anak, because that is our foundation. Aron dili mabungkag ang iglesia. Why? Again, nowadays, that's the main problem of the church. Mabungkag ang iglesia kaya ang usa nagtuon, nagtudlo nga ang pagkaluwasan pinagi sa pagtuo unya ubanan sa mayong buhat. Unya ang pikas ng party, ang kaluwasan pinagi na sa pagtuo. So di mag-abot, no? Di mag-abot. Yan naman, dili pareha ang gospel. Wala ang kamatuoran sa gospel. That's why ang iglesia mabungkag. Now, it's the same when it comes to our lordship sa church. It is not about the personalities or our preferences, especially towards our leaders. No? Nga naatay gusto sa atong leader mo lang buhat ani. I like pastor ani kay mo ni kanahan ko niya, nindot kaayo mo ani,
Hanay kayo mo explain. Muna nga, basa si pastor, ato ko. Bahala o bisala ng iglesia. Again, not in personalities or our own preferences. But our unity must be grounded in Christ's worship and the truth of the gospel. Nga naman, that is the appeal of Paul to his brethren. Sa church, sa iglesia, sa Corinto, muna yahin mo, by the name of our Lord Jesus Christ, that you may agree. Again, sa minis agree, magkahiusa, magkapareha, kung una-una, isulti o ibuhat. Meaning, magka-harmonize ang iglesia diha sa ato ang pagsunod sa Ginoo, the same mind and in the same judgment. So the church unity reflects the sovereign work of the Spirit who unites believers to Christ. Makita na ito na sa Ephesians chapter 4, verse 3, yato sa 6. And gani, ato nang diskutan po, last Sundays, that nakahiusa ta, we have the same Lord, the same hope, the same one Spirit, one baptism. Ano man, usara ta. Despite our nakalaylain ng mga kultura sa panimalay, despite our nakalaylain nga kultura sa ato ang career, sa ato ang trabaho, sa ato ang pagtuon, sa ato ang estado sa kinabuhi. But in Christ as a church, dapat parehatan tanan. Why? Because the church unity reflects the sovereign work of the Spirit who unites believer. Mana maka-question ta, nga ang iglesia nga wala makahiusa, maka-question ta if there naabay espiritu nga nakahiusa na nila. Or individual, or usa ka tao nga musimang sa iglesia, maka-question ta sa iyang identity. Tinuod baka ni nga naay espiritu sa kinabuhi, sa iyang kinabuhi. Ganong dili man jud siya makahiusa na to. Ganong lahi man jud ang perception sa gospel. Ganong lahi man jud iyang panabot mahitungod sa tong kaluwasan. Manang dakong question mark. O dakong question mark po nga, bakit manon ubiya sa kamatuoran. No? Daghan tang matulog nga, di balihin na o kuan, Lisya, di balihin na o kuan, Sadero, di balihin na o anak. Kaya maka, dakong question mark sa kinabuhi sa Kristohan ng Ginoo. Tinuod ba nga nakadawat siya sa Espiritu sa Ginoo? Why? Because the work of the Holy Spirit is to unite us into one body. Again, the main work of the Holy Spirit is to unite us believer into one body. And Christ, that one body, Christ is the head. Makita na ito na sa Ephesians chapter 1, verses 21. Muna nga, ang panaghiusa na ito, kung magustuhan nun, mo reflect na sa trabaho sa palaang espiritu nga nasa kinabuhi. No? Look at your neighbor. Pareha ba mo ang una? Pareha ba mo ang gospel? Pareha ba mo ang pagtuo? Pareha ba mo ang kaluwasan? Ask your neighbor. Pareha ba ta? Why? Because kung pareha ta na, this means the working Holy Spirit nga naa nato is the same level. Pero kung lahi ganitag message sa gospel, lahi ganitag salvation, question ta kung naa ba ang Ginoo dala ang Spirit. Now, the problem of division. Kung sa makita na ito danha, sa problema sa church, may tungod sa division. Ingon siya sa verse 11, ang basahon.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, no? That there are contentions among you. So na I report nga niabot ngadto ni Paul. And the house of Chloe mo ni naghatag og report ni Pablo. Meaning is reliable nga naman kay suod kaayo, kaila kaayo, and ug ang pamilya ni Chloe murag kung atong tan-aw ang history, usa sa mga sinaligan ni Paul diha sa church sa Corinto. That's why Paul nag-address sa problema tungod kay kasaligan ang nag-report niya. And again, the problem is visible. Makita gyud nga atunay pagka bahin-bahin. Now, what's the report? Usa man ang report nga niabot ni Paul ingon siya sa verse 12. Now this I say, that every one of you said, I am of Paul. So na-report no? Nga ang uban nag-ingon, I am of Paul. And I am of Apollos. Ang uban ingon, ato ko ni Apollos. And I am of Cephas. Ang uban ingon nga, ato ko ni sulod ni Cephas or ni Peter. Ang uban ingon, and I of Christ. Meaning, factions have formed around human leaders. Paul, Apollos, Cephas, and Christ. Division. Nabahin ang iglesia sa Corinto. Imagine na to. Sa church sa CCT, imagine na to nga. Moingon ang uban, ato ko ni Pastor Ryan. Ang uban, moingon nga ato ni Pastor Bong. Ang uban, ato ni Pastor Leo. Picture that out. What will happen to the church? Imagine na lang na to. Kung saka ang worst case scenario kung mahitabo na sa church sa Kabilangan. What will happen? Di ba chaos? Dako kayo problema. And imagine, that's the problem nga giatubang sa Corinto sa unang panahon. Now, to understand us more, or to understand us, kanong ang uban ato man ni Pablo, nganong ang uban ato man ni Apollos. Now, I study the background nganong ang uban ato ni Paul. So, kisa man si Paul. Again, ako na lang ning masahon, ang akong gitun-an, nag-research ko, kay sa Corinto, kay wala naman, kung mabasa ka sa context, wala naman gihatag ang rason, no? Wala naman gihatag kung kinsa ni si Apollos, kinsa ni si Pablo, kinsa ni si Cephas. So I study. Aron nga naatay dako nga kanang pagsabot nganong tinuod nganong nagabahin-bahin sila. So kisa man ni sila mga tawanan. Si Paul, we all know, he's an apostle and the apostles of the Gentiles. No? Makita na to na in Acts chapter 9 sa conversion ni Paul, nagtawag si Pablo ngadto sa mga Hintil. So no question about that because siguro kitang tanan ni nakailanan ni Pablo. He is the apostle of the Gentiles. And Paul also founded the Corinthian church during his second missionary journey. Mabasa na to na in Acts chapter 18 verses 1 through 18. Meaning, makita na to sa Biblia na si Pablo mismo ang nagtukod. He founded the church. Sa dihang naglayag siya sa ikaduha niyang missionary journey. No? Kisa may makahinumdom, kisa ang nagtukod sa church sa CCT. Diba? Ako kayo impact na ito na. Nga, we're so thankful to that person. Nga, itong una dyan, nga nagsugod ang tanong sa iglesia sa Tagbilaran. Kitagana ka na value. Nga naman, kaya kung what to siya tawanan, ipadala sa Ginoo,
Nagtuo ko nga na laing tao. Pero, the fact nga siya ang nagsugod, nga nagtrabaho sa iglesia sa Tagbilaran, ako kayo na kung i-cherish ako na ang iyang gibuhat nga rin ato. Now, that kind of value nga makita na to nga gibuhat ni Paul nga to sa Corinto. Nga naman, kay Paul founded the Corinthian church during his second missionary journey. And Paul stayed about 18 months teaching the new believers. And many converts likely saw him as their spiritual father. Nga naman, tungod kay siya ang nagsugod sa iglesia, muna ang upa, nag-look up niya that si Paul mo ilahang spiritual father. Diba? That kind of feeling. Mo po na ang atong bation, di ba, kinsay nagsangyan nato? May atong gibase, may atong giila, nga siya ang atong spiritual father. Nga naman, siya ang nagsangyan nato. That is why, ang kupan nga, katong mismong nakasugod, katong kinaunahan nga na-convert sa iglesia sa Corinto, mo to'y mga kuhan kayo ni Paul. Mga, sa tawag yung term ito? Ha? Die hard. No? Nga di yun masugot, uglain. At kung sa Pablo, kay ilan nila si Pablo, nga siya ang nilang spiritual father. Now, who's Apollos? Kinsa man si Apollos? Apollos is a Jewish man from Alexandria. No? And Apollos also is very eloquent and knowledgeable in Scripture and fervent in spirit. Now, Apollos arrived there after Paul had left. So, nito po na yan sa nihang paglakaw na ni Paul, because 18 months naman si Paul naman siya sa missionary journey, kaya bawat mga missionary, di man sunudog kayo sa usang iglesia, ang nahitabo, si Apollos manipuli. So, he was the pastor after Paul left the Corinthian church. And because he's very eloquent, anan kayo ng istorya, anan kayo makikibate, ingon sa dari, he was very effective preacher and strong debater, refuting Jews publicly and proving Jesus was the Messiah. His intellectual and Polish-speaking style impressed many Corinthian believers. So, ano po paglakaw ni Paul, ako ba ni-prefer, yung musunod ni Apollos naman, maayo kayo mutudlo si Apollos. Hanotoy kayo mo English Apollos. Hanotoy kayo mo istorya si Apollos. Kaya sabi lang, pinulungan sa Greek. Why sapod? Kung sakop pa karon nga terminolohiya, maayo kayo mo pahinula sa mensahe. Manang uban, nadani, ngadto sila ng Apollos. Nga naman, maayo mo pahinula, klaro kaayo mo mensahe, makasabot ko kung siya mo wali. Diba? That's the kind of reason nga makadungog ta sa mga tao nganong gusto sila nga, uy, si Kuan mo wali, nindot, masimbatan ko. So, nitabo, nga na po si Apollos. Very eloquent and knowledgeable. So, bright kayo ng tabana. And Cephas. Kisa mo ni sa Cephas? In other, kung wala kaila, siya si Pedro, si Peter. Cephas, meaning the rock. Diba? Hingan na siya, you are Peter the rock. Manang, ang uban ng mga Jewish believer, Peter called them Cephas. Aron dito maglibog, no? Kaya nga naman ang mga terminolohiya nga gamit nila sa una. So, makita na to that Peter was the head of the apostles. Muna nga ang iyahang influence niabot dito sa Corinto, although wala record nga nakabisit siya sa Corinto. Wala record, mabasa ko sa Biblia nga ni-visit siya sa Corinto, pero his influence, iyahang pangalan as the leader of the disciples, as the leader of the apostles, niabot dito sa Corinto. And because of that,
Some Christian believers admires Peter's authority as a companion of Jesus, an original apostle claiming allegiance to him, the Cephas party. Muna nga, ang uban, especially the Jews, nga nahimong Kristohanon, dito sa Corinto na puyo, very loyal kayo sila ni Pedro. Nga naman, kay gituuhan nila nga si Pedro, mo ni original nga apostoles, nga kauban ni Jesus sa dihang earthly minister pa si Jesus Christ, panahon nila. Muna nga, ang uban ng mga Jewish Christian, nga loyal ni Pedro, ato ni Pedro. So what will happen? Ang mga diehard ni Paul, nga nagtuo nga sila si Paul ang ilang spiritual father, muna nga naingon, I am of Paul. Ang nadami ni Cephas, ang Apollos, sa pagkanindot kayo muwali, pagkanindot kayo muhatag mensahe, tinaw klaro kayo, ngayon nga nindot kayo sa Apollos, at punta ni Apollos. Ang si Cephas, ikatulo, yung mga diehard Jewish Christian, nagituuhan nila nga si Apostol Pedro Joy, original, kay sila ang kauban ni Jesus, manang ato sila ni Pedro. So that's the kind of leadership nga niabot sa Corinthian Church. Grabe, no? That's why factions have formed. And that's the problem nga gineport sa family of Chloe, kawa man sa mention of pinsa nga specific name, basta kay naa sa member ni Chloe sa pamilya. So what happened? Sa may atong makita nga emphasis ani that divisions arises from human pride and misplaced allegiance, contrary to the doctrine of Christ alone. Ang may tabo, mugtumaw ang pagkabahin-bahin kung ang pasalabi sa usa ka iglesia, ang pasalabi sa matag usa nga naa sa iglesia, ang ilahang human pride, dili man ta makadinay ana, because we have this what we call human pride. Dili makatawo ko kay pride, no? Mauwaw ganita, kana pagkauwaw no, pride na. Mag-oo ganita bitahon, pero mauwaw ta, pride na. So, kung ang pasulabi sa iglesia, kanang atong garbo sa atong pagkatao, kung ang atong devotion, ang atong suporta, atong allegiance, na nagani sa mga human leaders, that the time will come nga maborjot ako, ato na problema sa pagbabahin-bahin sa church. And that is very opposite to the doctrine of Christ alone. Nga naman, because ang solos Christos or Christ alone doctrine, napasabot nga, wala tayo laing itanaw, wala laing authority, wala laing head sa church, kundi si Christ alone. Meaning, the church must not elevate ministers above the head of the church, who is Christ. Again, this is very important. The church must not elevate ministers above the head of the church. That's the problem nowadays. Ganun ang ubang mga member, musulong ni pastor. Kaya para nila, si pastor may maayo. Si pastor may nindot nuwali. Si pastor may how kaayo sa speaking engagement. Giador na nila si pastor. Anita po, na-elevate si pastor, nakalimutan ang pinaka-head sa church, who is Christ. Wala nga bantayan na ito na. No? Wala atong isur sa atong hula-hula, sa atong kasing-kasing, that the CGCT, the Church of Tagbilaran, is usara ang atong head, and that is Christ. Kisa pa na ang mga minister maupod sa church, it doesn't matter.
Importante nga atong hukuman that the head of the church, ang tag-iya sa church, si Christ. Mabitaw lang, mabot ang problema sa church. Ganong dili man tama maluya, dili man tama guba. Because nagtuo ta that Christ is the head of the church. He is the sustainer of the church. No? We all know how many problems we're facing before. No? May mga problema sa atong mga leaders. Pero nga, huwag tama buwag, huwag tama bungkag, huwag ta, napadayon na tayo karon. Because we believe in one thing, that the head of the church, the city, is only Christ. Muna yung pinaka-importante nga ito. Kaya kung nagsunod pa siguro taas, pastor, hawa na. Magkaibaw na ito kung ano yung problema itong pastor, hawa na, ang ba, hawa na. Hawa na ka itong pastor, church sa ticket, problema kayo sa pastor. Pero tungod kayo na kayo sa tanya na, and that is one thing, sabihan, nagtuon dito ko dali, muna yung usang ang pasalamatan sa Ginoo. Kay niabot sa panahon, kanang ato maturity ba? Niabot na sa panahon na nakasabot ang si Christ ang head sa ato ang iglesia. Dili ang mga ministers. Ato ang sabta later on kung sa trabaho sa ato mga minister. Christ, not human leaders, is the source of salvation. Again, muna akong hingin nga, pasabta na nato karon. Usa man ang kanang trabaho ra day namo nganong kinahanglan dili man nato elevate nga mulabaw pa ang atong mga ministers sa ato ang savior o atong sa author sa atong salvation. Why? Because ikatulo na nata, Christ and not human leaders is the source of our salvation. And this is very important. No? Dili tungod kay si kaning, kawan na mo ay nagsangyaw ninyo, mo na inyong sundon. No. Si Christ. Dili siya ang source. He is only the instrument. No? Kung kinsa man karon ang nag-share, nag-minister ninyo sa gospel, o yan, ituo mo, kung naluwas mo, be thankful to God, to that person, kay siya ang gigamit sa Ginoo nga rason nga nung naluwas mo. He's just the instrument. But the fact is, Christ is the source of our salvation. And here's what Paul is used to do. Diba? Si Pastor Ryan, kanula niya nag-explain what is rhetorical question. Ganun man, kay kung magbasa mo, kung kanun medyo tamag doon sa style ni Paul sa iyahang letter, hilig niya siya o gamit sa mga rhetorical question. Meaning, mangutana siya nga nakinuon na ta o kung sa tubag. Di ba? Mga pangutana nga, inikpangutana ni mo, kinuon na ka kung sa tubag. And that's rhetorical. And what's his question nga gigamit? Ingon siya, is Christ divided? Question, is Christ divided? Yes or no? No. Was Paul crucified for you? Si Paul ba ang nagpakamatay ninyo? Yes or no? No. So kayo mo na mga magtotoo na. And why Paul used this question is to expose them. Is to expose the problem that no, not human leaders. Dili dapat na sila way atong sundon. Dili dapat mo na sila atong i-admire, atong i-elevate. Why? Because only Christ is the source of our salvation. And we are not divided into that truth. So he used this question, is Christ divided? No. Was Paul crucified for you? No. Were you baptized in the name of Paul? No. Meaning, salvation and baptism unite believers to Christ. Again, this is very important. That in our salvation, kung sa ato ang pagsunod, baptism, unite believers to Christ. Meaning, Christ
not human leaders. Again, Christ, not human leaders. Muna nga, kung ang church mo create of faction because of our leaders, let's remind the church through this passage. Muna nga, makaingon ko ba, nung gisuwat man sa scripture nga problema man na. Dili man na siya kanang edifying sa magbasa nga, uy, na di problema sa church sa una. Nganong gi-appeal man sila sa scripture for us readers, no? For us readers to know the problem nga ang atong problema sa karon, problema na sa una. And how to deal sa problem karon, naapula sa pag-deal sa problema sa una. Mananga, kung adunay makita na ito ng church, again, this message is not for CCT, but to all who listen to us online. Kung adunay problema ang church ninyo, i-point ang problem to this passage, 1 Corinthians chapter 1. Ganun man, because He is the solution. Christ is the solution. Christ makes us united. No? Salvation and baptism unite believers to Christ alone, not to any human mediator. The cross is the center of Christian identity, not denominational or wala. Kung importante kaayo nga atong sabton mga igsoon, atong sabton nga ang ato ang pagkahiusa dili na siya magbase sa denomination or personal nato nga mga gusto, no? Personal preferences, personal loyalties. No. But ang atong panagkahiusa is in Christ. Our identity is in Christ. Kung makahiusa ta, diha kang Kristo. Para nga, in conclusion, this is very, para lang no, it's very helpful kung natay kaila nga church or brethren na to. Kitang tanaman mga igsoon, nagkalahi lang tao name sa denomination, pero we are one. If we are one in Christ, kung pareha tag salvation, pareha tag gospel, pareha tag faith, there's no problem. In case lang natay makita or nailan nga mga kaila na to nga ang ilang church adunay problema, we can share this message to them. No? And for our conclusion, this is very important. Paul rebukes the Christians, the Corinthians, for dividing the body of Christ around human teachers. Again, he rebuked them. Ingon sa uban, I am Paul, I am Apollos, I am Cephas. Unity in the church flows from God's sovereign grace, and union with Christ, not from human wisdom or personality. And all those things must be in the Lord. But it's very important to remind ourselves nga itong pagkahiusa, it's not because of our leaders. No? It's not because of what our church activity or program, but it's because of God's sovereign grace. Na may nagpupot na itong hangtod kami. Kaya kung wala ang grasya sa Ginoo, I do believe doon kaya natang na tibuag yan. And if that is our thinking, na nakahiusa ta because of God's grace, and because Christ is the head of the church, all that we do must give glory to God. Magpasalamat na sa Ginoo, Lord, thank you. Hangtod karon, we're standing still. And we're still fighting until yung mubalik ka. Kung padayon isang pagpangalagan, hangtod mubalik ka. Yan naman, it's not because of us, it's not because of our leaders, but because of Christ, who is the head of the church. Let's pray. Salamat kay Ginoo.